Vice Proven System. Magandang umaga and magandang gabi po sa mga kababayan natin OFW. Maraming salamat po sa mga nakakapanood ng video nito. Maraming salamat po dahil nagbigay po kayo ng oras at panahon para tingnan niyo po yung napakagandang opportunity ito. And then siyempre, mga kababayan natin OFW mahataw po ngayon sa iba-ibang bansa. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala and of course dito sa Pilipinas. Please be open your mind, open your heart para lahat ng sasabihin ko po hindi masasayang. So guys, hindi ko na po papatagalin. Bibilis ako na lang para hindi naman maubos ang oras natin. Okay, so simple lang po itong pag-uusapan naman natin yung magandang negosyo. So ready na po ba kayo? So ako, naniniwala po ako, iba pa rin naman din talagang na matutunan ninyo kung paano mag-negosyo dahil alam naman natin na mas malaking kumita talaga pag may negosyo ka. And then, ang challenge po lalo dun sa mga nakakapanood ng video nito sa mga kababayan natin OFW. And I'm sure malamang naiisip nyo rin po mag-put up ng sarili mong negosyo. But ang challenge, kailangan mong tapusin ang trabaho mo dyan sa abroad. And then, pagkatapos mo ang trabaho sa abroad, uuwi ka ng Pilipinas. And then, siyempre, may puhunan ka na, itatayo mo yung negosyo. But ang challenge, buong buhay mo nag-upload, buong buhay mo nagtatrabaho, hindi naman ng negosyo. But ang challenge po dyan, siyempre, dahil wala kang alam sa business, anong mangyari sa pera mo? Siyempre, ang pwedeng mangyari, pwede po siyang magubos. Kasi alam naman po natin, karamihan na naninegosyo at pumapasok sa negosyo walang alam sa business. Dahil wala pong alam niya sa business, so ano mangyayari ngayon sa pera mo? So, mangubos. Kaya po maraming tao na OFW, mga kababayan nating OFW, uwi sa Pilipinas, magninegosyo, dahil walang alam sa negosyo, mauubos ang pera. Dahil yung tao, pag naubos ang pera, anong gagawin ngayon yan? Siyempre, yung tao po na galing abroad, hindi po sanay kumita ng malaki yan. Kaya ang gagawin yan, babalik ulit sa ibang bansa para ulit magtrabaho. Kasi kung magtatrabaho lang naman siya, mas maganda sa abroad na kasi pares lang naman magtatrabaho. Pero pinagkaiba, mas malaking kumita doon. Yun nga lang, ang challenge po, babalik ka na naman sa abroad. So buong buhay mo, nag-a-upload ka. So siyempre, ang nagiging malaking kumita, pero siyempre ang challenge, alam naman ho natin kung gano'n rin kalungkot po din sa abroad, alam naman ho natin, pag hindi rin natin kasama yung pamilya ho natin, so iba pa rin naman din yung kumikita ng malaki na kasama yung pamilya. Minsan, ang laki ng perang pinapadala natin sa pamilya ninyo o pamilya natin, laki ng pinapadala. Yun nga lang, minsan, hindi rin natin maiwasan na may mga tao din namumulila kahit gano'ng kalaki din yung perang pinapadala. Okay, so iba pa rin yung kumita ka ng malaki. Kaya this is a great opportunity na you can do this online marketing. Kaya meron ho tayong live webinar na pipilitin ho natin. Hindi ko pipilitin, gagawin talaga natin na magkakaroon ho tayo ng live webinar araw-araw na hindi ka na mamumroblema kung paano mo ipapaliwanag ang negosyo nito. Dahil isa kami talaga na tutulong sa'yo na hindi ka mahihirapan dahil alam naman ho natin, may mga kababayan din tayong OFW na humahataw na part-time lang talagang ginagawa. Okay, dahil kahit part-time mo itong gawin, and hindi mo na kailangan iwan ng trabaho mo. Okay? O kaya naman na habang nandiyan ka, pwede mo na ito umpisahan, pwede mo na itong gawin. And then, isa kami sa tutulong sa'yo. Trabaho mo na, just share this link, and then, pag may live webinar, share mo lang yun sa mga kaibigan mo, kakilala mo, and then, the moment na share mo, ito na, set up na ang live webinar mo, kami na, ang isa sa mga tutulong at gagawin natin yung negosyo ito ng sabay-sabay. Okay? So yan. So, this is a great opportunity na kailangan mong makita kung gaano kagandang negosyo ito. Okay? So, this is a great opportunity na malay mo na pag ginawa mo itong negosyo ito kahit part-time, na pag ikaw kumita ng malaki, darating ang time, malay mo, yan na ang huli mong pagpunta sa abroad. Bakit? Pagdating ng panahon na kumita ka ng malaki, hindi mo na kailangan bumalik pa sa abroad o hindi mo na kailangan mag-abroad. At least, ang maganda niyan, kasama mo na pamilya mo, na habang kumikita ka ng malaki, kasama mo na rin ang pamilya mo. So, guys,
Pag-usapan natin ang business opportunity. Yun nga lang, ang challenge po, pag negosyo pinag-uusapan, ang problema lang talaga dyan, hindi po lahat ng tao po ay business-oriented. Karamihan po ng tao po, career-oriented. Kaya yun nga lang, pag pinag-uusapan ng negosyo, hindi po lahat ng tao open-minded po pagdating sa business. Kasi karamihan po ay career-oriented. Okay, yun nga. Siguro mas maganda pag-usapan po natin, bakit po negative po ang tao po pagdating sa business? Okay, kasi may mga tao po na negative ang perspective nila pagdating sa business. Gaya na sinabi ko, kasi nga, hindi sila business-oriented. Okay, ano po ba yung mga negative perspective ng tao kung bakit hindi nakakapag-decide ng business? Alam niyo po, bigyan niyo po ako ng ilang minuto para mas ma-realize mo kung bakit kailangan mo pumasok sa negosyo. Kung bakit kailangan mong mag-decision. At least, maski pa paano, meron kang paghuhutan kung meron kang dahilan kung bakit mo talagang gagawin itong negosyong ito. Kung bakit kami, baliw na gawin ang negosyong ito. Kasi nakita namin kung bakit kami mag-business. Okay, ano po ba yung dahilan kung bakit ang tao hindi makapag-decide mag-business o bakit hindi makapasok? Una, pwede mo sabihin mo, Anthony, okay lang yung negosyo, kaso nga lang, wala naman akong pera. Tama po ba yun? Kaya kung ikaw ngayon, na nasa abroad, yung iba, nag-iipon pa. Pero guys, hindi mo kailangan mamuna ng malaki. Pero mamaya papakita ko sa iyo kung bakit. Yan ang dahilan kung bakit lahat ng tao o yung ibang tao na walang alam na hindi business-oriented, ang laging dahilan, Anthony, okay ng negosyo, kaso nga lang, wala naman akong pera. Pangalawa, Anthony, okay ng negosyo, kaso nga lang, wala naman akong time. Alam niyo po, wala namang kaso kung wala kang oras. Kasi nga lang, meron pong mas worse. Wala naman time, wala pang pera. Pangatlo, ito isa sa mga dahilan kung bakit ang tao hindi makapag-decide mag-business. Anthony, okay ng negosyo, kaso nga lang, wala akong alam. Kagaya niya, nasa abroad ka, pwede mong sabihin sa akin, Anthony, wala naman ako alam dyan eh. Pero don't worry. Kasi bakit? Ano po bang negosyo na inumpisa mo na alam mo na? Siyempre, normal lang na wala kang alam kasi lahat naman na nag-uumpisa, wala naman talagang alam. Pero guys, lahat naman ng alam mo, lahat naman yan, inaral mo. Hindi po issue wala kang alam kasi pwede naman siyang aralin, pwede naman siyang matutunan. And in fact, isa po kami o isa ako na pwede magturo sa'yo para magkaroon ka ng alam. Ito pa, pwede mo sabihin sa akin, teka lang, Anthony, okay ang negosyo, kaso nga lang, hindi ko linya yan. Okay, kagaya niyan, nasa abroad ka, pwede yung isipin yan, hindi ko linya yan. Okay, pwede mo rin isipin din sa akin na, pwede mo rin sabihin, teka lang, Anthony, okay negosyo, kaso nga lang, hindi ko hilig yan. Guys, marami rin pong tao sa labas. Marami rin tao na alam mo rin, na ginagawa niya yung linya niya, ginagawa niya yung hilig niya. Pero ang tanong, kamusta ang buhay? Di ba, wala din? Okay, sabihin na natin hindi mo to linya, kapatid. Sabihin na natin hindi mo to hilig. Sabihin na natin hindi mo to alam. Pero kapatid, kung ito naman ang magpapabago ng buhay mo, bakit hindi mo linyahin? Okay, marami pong tao na nag-abroad, hindi naman nilinya. Ibig sabihin, kung ito ang magpapabago ng buhay, bakit hindi hiligin? O bakit hindi natin linyahin? O bakit hindi natin aralin kung ito naman ang magpapabago ng buhay? And then, lagi pa naman, ito pa lagi sinasabi sa akin, Anthony, okay ang negosyo mo, kaso nga lang risky yan. Naku, malulugi lang ako dyan. Okay, meron pong much worse, no? Eh, ano naman malulugi? Kasasabi lang ng ibang tao, ano naman malulugi? Wala naman pera. Okay? So guys, alam niyo po, malulugi lang naman ang isang tao pag ginawa mo ng mali. Okay? Siyempre, pag ginawa mo naman ng tama ang negosyo, hindi naman malulugi. Yun ang dahilan kung bakit ang tao nalulugi, ginawa ng mali. Ang dahilan kung bakit ang tao hindi naman nalulugi kasi hindi ginawa ng tama. Ito lang tanong sa iyo, kung gagawin mo negosyo, anong gusto mo? Gagawin mo ng tama o gagawin mo ng mali? Siyempre, mas magandang gawin mo na ng tama para hindi kang malugi. At ang paggawa ng tama at mali, wala namang sa ibang tao, nasa iyo po yan. Kaya, again, kung gagawin mo negosyo, anong gusto mo? Gawin mo ng tama o gawin mo ng mali? Siyempre, mas magandang gawin mo ng tama para hindi ka rin malugi. Okay, so, guys, ito, kung ito ngayon, ang problema ng tao ngayon, halimbawa, yan ang problema mo ngayon. Sabi niya natin, wala kang pera, wala kang time, wala akong alam, hindi ko yan, hindi risk yan, baka malugi. Guys, pagdating kaya ng panahon, malamang hindi lang ito yung video na pwede mo mapanood. Darating ang time, merong video pa mapapanood na, aalok ka ulit na yung magnegosyo. Okay, bukas makalawa, may mag-alok ulit sa'yo. Malam kung yan ang problema mo, malamang pagdating ng problema mo pa rin. Okay, pero siguro mas maganda ng may pinangahawakan ka kaysa namang wala. Siguro, pag-usapan po natin ang life cycle. Kasi, believe me, hindi lang ito yung una o huling pagkakataon na hindi lang ito yung video pwede mo malikat. Pagdating ng panahon, meron pa rin mag-aalok sa'yo. Okay, naniniwala po ba kayo may life cycle?
Ako naniniwala po ako may life cycle. Kasi bakit? Hindi po kasi magiging balanse ang mundo pag walang life cycle. And isa sa mga dinadaanan ng tao na life cycle, ito po, kung kayo po magkakaanak, pag-aralin nyo hindi. Siyempre, pag-aaralin kasi kawawa naman po bata pag hindi nakapag-aral. Ito tanong, gusto niyo po ba habang buhay yung bata nag-aaral? Siyempre, hindi naman. O pagkatapos mag-aaral, anong susunod? Gagraduate po yan. Pagkatapos gumraduate po ng bata, anong next? Magtatrabaho mo. Iyan po ay life cycle. May mga tao pong hindi nakapag-aral, may mga tao naman po hindi nakagraduate, pero sa ayos sa gusto mo, dadaan pa rin sa life cycle po yan. Kailangan po magtrabaho. Kahit hindi ka nakapag-aral, kahit hindi ka nakagraduate, magtatrabaho at magtatrabaho ka pa rin. Ito, tanong ko na lang po sa inyo. Gusto niyo po ba habang buhay nagtatrabaho? Siyempre, hindi naman. Okay, pero ito yung totoo. Kahit gusto mo magtrabaho ng edad 60 years old to 65 years old, wala na po kayong magagawa. Alam niyo kung bakit? Kahit sabihin mo pa sa boss mo, boss, gusto ko pa magtrabaho ng itong edad, wala na po kayong magagawa. Alam niyo kung bakit? Ang sasabihin lang ng boss mo, I'm sorry, you're out. Bakit? Anong tawag po dyan? Ang tawag po dyan ay retire. Okay, dahil nag-retire ka na, sa tingin niyo po, may pera wala? Yes, of course, may pera po yan. Ang tawag po dyan ay retirement fee. Dahil nag-retire ka na, sa tingin niyo po ang trabaho, tuloy tigil. Siyempre, tigil. Dahil tigil po ang trabaho, ang sweldo kaya, tuloy tigil. Siyempre, tigil. Dahil tigil po ang sweldo, sa tingin niyo po, ang perang pinaghirapan, maubos hindi. Siyempre, mauubos. Ang tanong ko po sa inyo, para hindi maubos ang pera, ano ang gagawin mo? Di ba, business? So, ibig sabihin, ang nagiging option ng tao, pagdating ng panahon na nag-retire, ang nagiging option para hindi maubos ang pera, nagninegosyo. Alam niyo kung bakit ko sinabing maubos? Simple. Tandaan ninyo, kahit gaano kalaki ang pera, kung ang pera po palabas, hindi po papasok, ang pera maubos at maubos po yan. Kahit gaano kalaki ang pera. Okay, so ang tanong na lang dito, para hindi maubos, ano ngayon ang gagawin mo? Okay, ang nagiging option ng tao kung papasok sa business. Ngayon, kung papasok ka lang naman pala sa business, babalikan natin ito. Balikan natin ito. Ngayon, sabi mo, wala kang pera. Anthony, wala akong pera. Pero pagdating ng panahon, maglalabas ka rin ng pera. Sabi mo, Anthony, mamumuhunan kasi ako eh. Eh, dito mamumuhunan ka rin. Sabi mo, wala kang time. Eh, Anthony, wala akong time. Busy ako sa trabaho ko. Eh, bakit dito? May time ka pa ba? Kung sinasabi mo, wala kang oras ngayon, pero pagdating ng panahon, dito kaya may oras ka pa ba? Okay? Ngayon, sasabihin mo sa akin, teka lang, Anthony, hindi ko alam. Hindi ko yan linya. Hindi ko yan hili. Pero guys, kung yung sabi mo hindi mo to alam, bakit dito may alam ka ba? Kasi tingnan mo, buong buhay mo nagtrabaho, hindi naman ang business. Dahil wala kang alam sa business, anong mangyayari sa pera mo? Siyempre, mauubos. So, anong sense? Nagtrabaho ka ng buong buhay mo. Okay? Nagtrabaho ka ng buong buhay mo, tapos, pagpasok mo sa business, dahil wala kang alam sa business, anong mangyayari sa pera mo? Mauubos lang. Kaya marami pong taong nag-retire. Pagdating po ng panahon na nag-retire po sila nang pumasok sa business, si Steve broke pa rin. Alam niyo bakit? Kasi nung pumasok sa negosyo, walang alam. Dahil wala siyang alam sa business, ano mangyari sa pera mo? Siyempre, mauubos. Pero wag mo kayong mag-alala kasi later pa naman ito. Okay, at least pinapakita ko na ngayon sa'yo kung ano yung magiging decision mo pagdating ng panahon. Ngayon, anong oras? Ilang minuto ka na ngayon nanonood na ngayon. Pero akala mo, sayang ang oras mo, pero hindi mo alam, itong video itong pinapanood mo, hindi mo alam, nakasave ka na ng time. Bakit? Kasi yung pinakita ko sa ngayon, pinapakita ko sa iyo ngayon kung gaano kakalaking time na matitipid mo kung bakit kailangan mo mag-business. Kasi pagdating ng panahon, ang nagiging decision pa rin ng tao, papasok sa business. Ngayon, kung papasok ka lang naman pala sa business, anong mas maganda? Ngayon, o later? Alam niyo kung bakit ko po tinanong? Alam niyo kung bakit ngayon? Simple. Pag ngayon ka pumasok ba mag-business, ngayon ka nag-decide, ngayon mo ginawa ang negosyo, sa tingin mo, ngayon mo inaral ang negosyo, ngayon mo matututunan, syempre, ngayon ka rin kikita. Pag later ka pumasok mag-business, later mo ginawa ang business, later ka nag-decide mag-business, later mo matututunan, later mo inaral, later mo matututunan, so later ka rin kikita. Ngayon kung tatanungin kita, na ikaw ngayon nanonood ng video nito, kung papasok ka sa business, anong mas maganda? Ngayon o later? Alam niyo kung bakit ngayon? Alam niyo kung bakit ngayon?
Kasi simple, pumasok ka ngayon, pumasok ka later, para sa plan po yan, pumasok ka pa rin. Nag-decide ka ngayon, mag-decide ka pa rin, mag-decide ka pa rin. Gawin mo ngayon, gawin mo later, pares pa rin yan, gagawin mo pa rin. Kaya kung papasok ka lang naman sa business, ang gusto mo, ngayon o later. Okay, what if ngayon ka pumasok? Eto ka. Sabihin na natin, 25 years old ka, ngayon ka nag-decide, ngayon ka pumasok, ngayon mo ginawa. 25 years old, 5 years from now, ilang taong ka na? 30 years old. Halimbawa, 25 years old ka, 5 years from now, ilang taong ka na? 30 years old. What if lumipas ang 5 taon, sa edad mong 30, paano kung nag-fail ka? Yan po kasi yung dahilan kung bakit yung tao hindi makapag-decide pumasok sa business kasi natatakot mag-fail. Pero guys, ito naman sasabihin ko sa'yo, okay lang naman mag-fail ka. Alam mo bakit? Kasi, bata ka pa So, ibig sabihin, lalo na kung ikaw ngayon nanonood ng video ito, 20 anyos ka pa lang, 25 years old ka pa lang. Ibig sabihin, okay lang naman mag-fail, at least bata ka pa. Tama? Kaysa naman, dito ka mag-fail, what if 65 years old ka, 5 years from now, ilang taong ka na? 70. What if kung sabihin ko naman sa'yo, mag-fail ka din. Tama po ba? Dito, okay lang mag-fail ka, at least bata ka pa, pwede mo pa ulitin. Dito kaya, pag nag-fail ka, pwede mo pa kaya ulitin dito? Hindi mo na pwede ulitin yan. Wish ko na kung mauulit mo pa yan. So, yun ang challenge ko dyan. Okay, what if kung sabihin ko naman sa'yo, paano naman? Hindi ka nag-fail. Paano naman kung nag-succeed ka? So, ang advantage niyan, bata ka pa, successful ka na. Bata ka pa, milyonaryo ka na. Ano ngayon yung pakiramdam mo, bata ka pa? Bata ka pa, mayaman ka na, bata ka pa, milyonaryo ka na. Diba? So, ibig sabihin, mas maganda na yung maaga kang pumasok, maaga kang magiging successful, mas may enjoy mo pinaghirapan mo. What if, sabihin na natin, eto ka, 70 years old ka. What if hindi ka rin nag-fail? What if kung sabihin natin nag-succeed ka? What if sabihin na natin nag-milyonaryo ka rin dyan? Pagdating ng panahon na nag-negosyo ka, ang tanong ko na lang sa'yo, may enjoy mo pa ba? Kasi tingnan mo, ang buong buhay mo nagtrabaho ka. Tapos sasabihin mo ngayon na hindi mo ma-enjoy. Bakit? Kasi matanda ka na. Tama po ba yun? So, guys, mas maganda na yung pinaghirapan mo, ma-enjoy mo. Kasi anong sense, nagtrabaho ka, hindi mo rin ma-enjoy kasi iniisip mo, matanda ka na. So, yun po yung yun po yung pwedeng mangyari. So, ibig sabihin, ano mo na malilimpak-limpak mo sa lapi kung hindi mo rin ma-enjoy yung pinaghirapan mo kasi matanda ka na. But, siyempre, huwag mo kayong maglala. Kasi bakit? Later pa naman ito. At least, pinapakita ko na sa inyo kung gaano ka-importante yung oras at panahon. Anong bakit? Kasi ako naniniwala po ko, kung papasok ka sa business, ano mas maganda? Ngayon, o later. So, guys, napaka-importante yung decision. Okay? Alam mo kung bakit? Time and effort equivalent life. The more na nagtatapon ka ng oras at panahon, the more na rin nagtatapon ka ng buhay. So, gaano pa karaming oras ang panahon ang itatapon mo o gaano pa karaming oras sa panahon o buhay ang itatapon mo para lang pasukin mo ang negosyo nito. So, guys, napaka-importante ang decision. So, ang decision po nasa iyong kamay pa rin. You need to decide. Alright? So, guys, decide now. Okay? Ngayon, kung tatanungin kita, kung papasok ka sa business, anong mas maganda? Ngayon o later? Nasa kamay mo ang decision yan. Okay, so ngayon kung nakapag-decide ka na, so importante po ang mag-decide. Okay, so nakita nyo naman ano po bang advantage and disadvantage. With that guys, so ngayon pag-uusapan muna ngayon natin negosyo. Sige ngayon, sabi na natin, Anthony, nakapag-decide na ako. Sige Anthony, kung papasok ako sa negosyo mo, okay, kung papasok ako sa networking, paano ko ba yan uupisahan? Paano ko ba yan gagawin? Okay, so ito po, mabilis lang po to. So pag-usapan na natin kung ikaw ay nakapag-decide. Simple lang po to. Okay,